Naghahanap ka ba ng investment? Ano kaya yung 5 investment na wala 20 years ago na maaring pag-aralan mo? If you are interested, you are in for a treat. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Narinig niyo na ba yung salitang investment? Pag pinag-usapan natin investment, ano unang pumapasok sa atin? Di ba? Bonds, real estate, di ba? At syempre naman, crypto at marami pang iba. Alam niyo ba, itong mga lahat ng karamihan ng mga investment na ito ay non-existent 20 years ago. Oo. So ano pong mga investment na pwede natin talagang pasukan at pag-aralan na ika nga, pwedeng makatulong po sa atin? Okay, ano yung isang investment na wala pa 20 years ago? Unahin na po natin yung tinatawag nating REIT. R-E-I-T. Ano ibig sabihin ng REIT? It's called Real Estate Investment Trust. Actually, meron na akong past video na ginawa po dyan. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na yung buo, no? Sa link na lang sa baba. Ang ibig sabihin lang po nito, pwede kang mag-invest sa property na hindi ka bibili ng property. Talaga? Makikishare ka lang ng ownership sa property. Ngayon po, meron na pong REIT Act noong 2009. Naglabas po ang ating Kongreso. Ang pinakaunang REIT na nalista po noong 2020, I believe, no, ay itong mga companies na nakikita nyo po right now. Okay? Again, this is for educational purposes. This is not in any way to endorse them. Educational purposes lang. Nag-o-offer po sila ng mga office spaces sa malls. Pag nag-invest po kayo sa REIT, parang sumasama po kayo at bumibili kayo ng shares sa stock nila. Saan ka bibili ng stock? Sa stock market po. Mag-o-open ka lang po, syempre, ng brokerage account through yung mga tinatawag na brokers, and then maglalagay ka lang pera, bibili ka ng shares na ilan ang makukuha po ninyo. So, in return po, ano po makukuha po ninyo? In return, sa REIT po, meron silang tinatawag na dividend. Ang dividend po, yung annual na kinikita po ng company ay sinishare pabalik sa mga shareholders. Pangalawa po, pag tumaas ang presyo po ng REIT shares na binili nyo. Halimbawa, bumili kayo ng REIT shares na piso, tapos after 1 year, naging 2 piso. So, yung investment nyo, aside from the dividend na nakukuha nyo on an annual basis, meron pa kayong dumodoble pa pag binenta mo ang REIT shares mo. So, yun po ang REIT. Pwede na kayo mag-invest. Sa totoo lang, sa halagang 10,000 pesos, pwede na kayo mag-umpisa. Hindi katulad ng mga properties na kailangan mo ng 100,000 at milyon. Anong pros nito? Number 1, syempre, may steady income ka through dividend. Number 2, syempre, may diversification. And then, not only that, may potential na talagang mag-increase pa yung parang pinaka-capital mo. Ano naman ang cons? Ang cons naman, syempre naman, pwede siya malugi kasi investment din po siya pag bumaba po ang REIT shares. Pag kayo naman po, gusto nyo talagang magbenta, no? Magbenta ng REIT shares nyo. Pag binenta nyo, pag mababa ang presyo, syempre, lugi po kayo. So, yun po ang cons niyan. Number 2, na investment na wala po dati, ngayon po ay meron na, ay tinatawag po natin na digital banks. Yes po. Yes, yes, yes. Ang digital banks, usong-uso na po ngayon, di ba? Hindi mo na kailangan bumiyahe para ikaw ay magbangko. Ngayon po, online na po, di ba? Simple as ABC, mga friends, di ba? Actually, nag-start to noong 2018. Ngayon, marami ng established na digital banks po. Nandito po sa Pilipinas. At ito lang po ang mga friendship. Namimigay po sila. Ito from 3.5%. 3.5%. May mga ban up to 6% pa. Kaya nga, compared to the normal bank, ang normal bank binibigay lang po nila 1%. Bakit po nila kayang ibigay na mas mataas ang interest? Because since digital sila, wala silang tinatawag na physical space. Wala silang CAPEX, capital expenditure na magbibuild ng bangko. Wala silang operational expense. Wala silang monthly na binabayaran at binabayaran ng mga tao since digital po lahat ng transaction. So, nagigets nyo, kaya nabibigay po nila yung ganitong kalaking interest. Tapos, ano pong pros po nito? Siyempre, ang kagandahan po dito, mas mataas pong interest and then mas convenient siya online po. Siyempre, ano yung cons? Number 1, siyempre naman, startup, di ba? Siyempre, may mga iba nagsasabi, paano kung magsara itong mga to? Mawala na lang pera ko. Don't worry, sagot ka na rin ng PDIC. Pag PDIC po sila member, ang mangyayari po niyan, covered po yung pera nyo ng 500,000 pesos. At yun nga, make sure lang that they are covered by PDIC. Ano pa isang con, syempre, may mga iba mas sanay na may physical na bangko na kausap. Let's go to number 3. Ang third na investment na wala pa 20 years ago is what we call equity crowdfunding. Probably first time nyo maririnig to, pero very simple na yung concept. Yung nagsishare-share lahat ng mga tao para tumulong sa mga startup. Ito yung mga small companies or SMEs. Nagsimula to 5 years ago. Actually, marami
marami na po mga company po right now, no, na gumagawa po niyan. Basically, nag-i-invest ka sa mga startup companies, halimbawa, food business, beauty products. Pumipili sila ng mga kumpanya na pwedeng paglagakan ng pera at pag lumago yung pera, lalago rin ang pera mo. Okay? Pero, ito lang ito lang po ang cons. Ang cons po nito, syempre, high risk po siya. Startup wala pang proof of concept, pwede siyang malugi. Pero syempre, ang upside naman yan, pag kumita naman, di ba? Syempre, maganda rin ang return para sa inyo. Meron pa tayong dalawa. Actually, yung last two po ang pinakamagandang pwede natin pag-aralan. Bago natin pag-aralan po yung last two na investment, pag-usapan muna natin si Marie Chris Da Castro. Nagpapa-shoutout po siya si Marites. Tapos si Paring MTV at syempre si MGTV Vlog. Maraming salamat. Ang next naman po, hindi niya pa natin masyadong naririnig to. Ito yung tawag na ETF. Ang ETF naman, ibig sabihin Exchange Traded Funds. Nakalist din to sa stock market. In-offer din to sa Pilipinas. Ang ETF ay sumusunod po sa galaw ng pinakamalalaking kumpanya dito sa Pilipinas, yung top 30 na sa tinatawag nilang index. Yung sinasabing index kasi, para lang siyang tinatawag na index fund. Ang index fund po sa Amerika, yung mga top corporations, nagsama-sama po sila. Pagkatapos yan, pag ikaw ay nag-invest, yung sa tinatawag na index fund, pagka tumaas po yung markado, tataas din yung parang shares mo. Kaya nga, ito ay depende sa lupon o sa parang group. Hindi ka lang sa isang company naka-invest. Naka-invest ka, naka-share ka sa mga maraming company. Ito po yung tinatawag na ETF. Again, pwede ka rin bumili sa mga tinatawag na mga brokers sa Philippine Stock Market. Magtanong na lang po kayo kung paano kayo makakuha ng ETF. Ano po ang kagandahan nito? Number one, pwede rin kayo mag-start na mababa lang kapital, less than 5,000. Ang kagandahan, diversified po ang inyong investment. Hindi lang kayo bumibili sa isang kumpanya, nakataya kayo sa maraming kumpanya. Ang kagandahan po dito, kung gusto nyo ibenta anytime, pwede nyo ibenta anytime through the broker also. Ano namang cons nito? Siyempre, pwede rin malugi, di ba? Kasi nga, stocks din po siya. Pwede tumaas at pwede rin bumaba. And last but not the least, ano pa ang isa pang investment na wala 20 years ago na baka masyok ka? Ang tinatawag po natin dito ay cryptocurrency or digital money. Ano ba tong cryptocurrency na ito? Bibigyan ko po kayo ng perspective. Ang cryptocurrency, ang pinaka-popular po ay tinatawag ng Bitcoin. Alam mo ba nung 2009, more or less around 15 years ago, pag bumili ka ng 100 pesos po, again, may 100 pesos ka ba nung 2009? Ako meron. I'm sure ikaw meron din. Alam mo, pag nakabili ka at naka-invest ka nito 15 years ago, alam niyo magkano na po ang halaga ng pera mo ngayon? Naku, baka magsisi tayo. 10 million pesos. 10 million pesos. Grabe! Bakit? Syempre, number one, ba't di tayo naka-invest? Kasi hindi natin alam. Oo, hindi natin alam. Hindi ko rin alam. Oo. Yun nga, parati ko nga sinasabi, guys, ito lang sabihin ko, mga kaiponaryo. Alam mo, magpapayaman talaga sa atin, hindi yung alam natin. Kung yung alam talaga natin magpapayaman sa atin, mayaman na tayo. Ang mga magpapayaman po sa atin, ang mga bagay na hindi natin alam. Do you agree? Type agree if you agree. So right now, ito po para sa mga tao na gustong pumasok sa cryptocurrency po. Ito po ang advantage at saka disadvantage. Ang advantage po, syempre, ito yung tinatawag na decentralization. Wala na po siyang tinatawag na control sa mga central authorities like banks and governments. Kung ano yung rules and regulations, susunod ka. Ito wala. Pangalawa, accessible siya worldwide. Tanggap na po yung cryptocurrency. As a matter of fact, kung mayroon kang kakilala nagka-trade, no, pwede kayo magbayaran through using that. Number 3, transparency because of the blockchain technology. Kasi yun nga, open source na po siya. Nakikita na po lahat ng mga accounting at the same time transaction record over the internet instantaneously. Ano naman po ang cons bago tayo pumasok? Volatile po siya. Kung ganun, mabilis tumaas ang crypto, ganun din kadali para ito ay bumaba. Number 2, regulatory uncertainty. Ang ibig sabihin po niyan, hindi pa masyadong maliwanag ang rules and regulation. Hanggang ngayon, pinagdadebatehan pa yan sa Amerika at ibang mga bansa, dito rin sa Pilipinas. Number 3, security risk. Ano ibig security risk? Siyempre, ang dami na pong mga hacking, phishing, mga scams, no? Kaya nga, ingat-ingat ha. Kaya nga, guys, bago kayo pumasok sa crypto, my goal is to educate you, not to encourage you na pasukan mo to. Ang goal ng channel na ito is for educational purposes. This is not financial advice to you na pasukan mo to. Nagigets nyo? And then, also, syempre, lack of regulations. Pagka walang regulatory body, minsan, naaabuso rin, di ba? Ang lahat ng mga bagay. Kaya nga, sa lahat ng mga pinag-usapan po natin,
natin. Itong 5 investment na hindi present in the past, REITs, di ba? Pwede ka na mag-invest ngayon sa property. Imagine mo for as low as 10,000 pesos. Pwede ka na kumita sa paupa at pagtaas ng presyo ng property. Pangalawa, digital banks. So, galing din ito, Number 3, equity crowdfunding. In other words, syempre naman, kung gusto mo talagang mag-invest sa mga startup, ETFs or tinatawag nating parang index fund po. Pwede ka nang sumabay sa mga top 30 companies here in the Philippines and cryptocurrency. Among the 5, sa palagay nyo, anong mababagay po sa inyo? Again, uulitin ko, bago kayo pumasok sa lahat ng investment na ito, pag-aralan nyo muna, pag-isipan nyo muna, bakit po? Taon ang binilang po natin para kitain, taon ang binilang po natin para ipunin, pero segundo lang ang kailangan nyo para maubos ang pera. Kaya nga, ingat-ingat lang po tayo bago tayo mag-invest at shout out na rin po ako sa lahat ng mga tao. FYI, hindi po ako magme-message sa inyo at magpapa-invest sa any type of investment. Kung may nag-reach out, sabihin, mag-invest ka sa Forex, mag-invest ka sa crypto, mag-invest ka sa trading, scam po yun. Hindi po nanggagaling po sa akin yan. Okay? Marami tayong mga posters yan. Sana naman naliwanagan kayo sa episode na ito. Ano nagustuhan nyo sa episode na ito? And if you find this episode worthy, favor naman. Just like, subscribe, and share this video. Okay? Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.